Chairman. 8 taong gulang lang si Lola Maria noon. Natutulog kami ng tahimik ng aking mga magulang sa pamamahay namin. Biglang dumating ang katakot-takot na putukan. Ang ginawa ng magulang ko, binaba kami lahat. Sa ilalim ng bahay, pinadapa kami. Nakadapa kami. Nang malaon, humupa na yung putukan. Lumusob na ang maraming sundalong Hapon. Pagkatapos noon, para kaming kalabaw na tinataboy, dinala kami sa harap ng eskwelahan. Nakaiwalay ang lalaki. Pinaparusahan din nila. Mihiyaw. Mihiyaw yung magulang namin. Merong pang ginawa, yung isa, pinutol yung ari. Pinasigarilyo. Ang sabi nila, yun daw ang nakaalam sa hukbalahat. Ang mga sumunod na eksena, nakaukit sa alaala ni Lola Maria. Kinasa yung masinggan. Nagtalahat ang mga lalaki. Ako, yung tatay ko, may isip na ako. Bigla akong tumayo. Isinipa ako. Di lahat, patay na sila lahat. Hinila na lang isa-isa. Hinulog na lang sa may kwarto ng eskwelahan. Anong binuhos ko sa linata, kung ano. Nagliyab na yan. Sa edad na 9, musmus lang din si Lola Pilar nang sumalakay ang mga Hapon sa Mapaniki. Natatakot nga kami, nandun kami sa bahay namin. Hindi nga kami lumalabas. Ang mga Hapon nakakalat sa mga barangay. Naguhuli ng mga lalaki. Mabait lalaki, nahuhuli nila. Ano pong ginawa nila sa mga kababaihan? Pinagkaray-karay nila. Pinagsamantalahan. Kahirap na ginawa na sa amin ng mga Hapon na yan. Pinahirapan kami, hindi kami pinakain. Nasa talahibang kami. Nang ibang namin kasama, namatay na lang sa gutom. Kaya ako naiiyak sa nangyaring pagka nabubuksan na yan. Tumutulo na ang aking luha. May langiya sa kanya. Mag-ano po tayo, magpupunas na po tayo ng luha at saka mag-inom ng tubig. Kasi talagang mahirap ang dinanas namin sa mga Hapon. Kaya lang namin nasasabi sa inyo dahil kinatanong ninyo sa amin kung anong nangyari sa amin. Siyempre, sasabihin namin sa inyo. Pero marami kayong in-interview, hindi umiyak. Hindi po, naiyak din po sila. Naiyak din po. Ganun ba? Isa pang miyembro ng Malaya Lolas ang may malagim na karanasan. Binisita siya ng kanyang anak na si Esther sa Nueva Ecija kung saan siya nakatira. Mahigit 1 taon na silang hindi nakikita. Masa nga kaya? Malakas pa kayo? May ako naaramdaman. Marami na kayong nararamdaman. Talagang ganun ng matanda. Buti nga, buhay pa kayo eh. Oo nga Yung iba bata pa lang, namamatay na. Mga 80, ganyan lang. Kayo, 95 na kayo. Kaya kakain kayo. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Hindi na anak makakain eh. Kumisa na ayoko na nga kumain eh. Hindi kayo tatagal. Yung pagkain, siya lang nakakatibay ng buhayan. Hahaba pa buhay nyo, aabot pa kayo ng 100. Hindi na. Ayaw ko ba anak? Hindi, aabot pa kayo. 26 ko na ako sa Abril eh. Kaya nga, paabuti natin ng 100 para makakuha kayo ng
nakuha sa gobyerno. Sa kanyang edad, marami ng bagay ang nalilimutan ni Lola Maxima. Ako'y matanda na ngayon. Marami na akong nakakalimutan. May kulang lang ko 100 eh. Pero may mga pangyayari na hindi nawawala sa kanyang alaala. 14 na taong gulang lang siya nang sakupin ng mga Hapon ng mapaniki at kasuklam-suklam ang inabot niya at ng kanyang ina sa kamay ng mga sundalo. Nakasentro yung Hapon. Lumabas at inakay kami mag-ina. Inakit kami sa bahay ni Lorenza. Ikinulong kami doon. Kaya bata pa ako, ano, bago-bago pala niligawan. Nagtiis na lang kami, nagtiis. Kung ninalapitan kami ng Hapon umiiyak na lang kami mag-ina. Mag-ina kami. Isa si Lola Maxima at ang kanyang ina sa mga kababaihang pinagsamantalahan ng mga mananakop. Masakit. Iyakan lang kami ng iyakan. Lalo kung kami nalapitan ng Hapon sa gabi. Puro dugo. Masakit.